Hello po sa lahat ating mga viewers, lalo na sa ating mga subscribers. Magandang araw sa ating lahat. At ang pag-usapan natin ngayon tungkol po sa buhay na walang hanggan part 2. Tungkol sa buhay na walang hanggan, kaligtasan sa buhay na walang hanggan part 2. At ang tanong nating sasagutin ngayon ay bakit hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sabi sa Biblia, not of works. Okay, sabi sa Biblia, Ephesians 2:9, not of works. And then verse Titus 3:5, sabi sa Biblia sa Titus 3:5, not by words of righteousness which we have done. So bakit hindi ito sa ating mga mabuting nagawa, yung kaligtasan sa buhay ng walang hanggan? Akala kasi ng iba na ito ay sa pamamagitan ng ating mga mabuting gawa na tayo maligtas sa buhay ng walang hanggan. Pero sabi po ng Biblia, not by words of righteousness which we have done. Okay, so kung bakit hindi sa pamamagitan ng ating mga mabuting gawa, yan ang sasagutin natin ngayon sa pamamagitan ng mga talata sa Biblia. So, okay, simulan na po natin. Kaligtasan sa buhay ng walang hanggan, bakit hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa? Why not of works? Why not by words of righteousness which we have done? So yan po ang sasagutin natin ngayon. At ang unang sagot po ay sa Ephesians chapter 2 verse number 8. Sabi po sa Biblia, Ephesians chapter 2 verse number 8, for by grace are ye saved through faith. So yan po ang unang dahilan, isa sa mga dahilan bakit hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sapagkat sabi ng Biblia, for by grace are ye saved through faith. Ito po ay dahil sa biyaya tayo naligtas nang dahil sa ating pananampalataya. Okay? Sa pamamagitan ng biyaya at dahil sa pananampalataya through faith. Okay? So yan po ang kaligtasan sa buhay ng walang hanggan. Bakit hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa? It is because sabi ng Biblia, for by grace are ye saved through faith. Yan po ang isa sa mga dahilan. Sabi sa Romans chapter 11 verse number 6, and if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. So kung ito po ay dahil sa ating mga gawa, din hindi ito dahil sa biyaya. Yan po ang maliwanag na sinabi ng Biblia. And if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. And if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, word is no more word. So unang dahilan, bakit hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, hindi sa pamamagitan ng ating mabuting gawa? It is because for by grace are ye saved through faith. Yan po ay dahil sa biyaya. Yan po ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at hindi dahil sa ating mga gawa. Dahil kung sa ating mga gawa ay hindi na yan biyaya. Yan po ang malinaw na sinabi sa Romans 11 6. Okay? Romans 11:6. Yan po ang maliwanag na sinabi ng Biblia. Yung pangalawang rason bakit hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa ay it is because the gift of God. Sabi sa Biblia, that not of yourselves, it is the gift of God. Ephesians 2:8 pa rin sabi doon, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Okay? Ito po ay regalo ng Diyos. At ang sabi sa Romans chapter 6 verse number 23, sabi doon sa Biblia na for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So it is the gift of God. Ito po ay regalo ng Diyos. Hindi po ito reward, hindi po ito reward. Sabi sa Romans chapter 4 verse number 4, to him that worketh, para sa nagtatrabaho. Okay? To him that worketh is the reward, not reckon of grace. Hindi ito sa ating hindi ito ma-counted as grace. Ito po ay reward kung tatrabahuan po, ito ay magiging reward na hindi na po magiging regalo, hindi na po yan magiging biyaya. Sabi sa Romans chapter 4 verse number 4. But in verse number 5, sabi doon na, but to him that worketh not, but believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. So magiging counted po yung righteousness ng isang taong sumampalataya, hindi sa kanyang mga nagawa. Okay? So yan po ang dahilan. Una, bakit hindi ito sa pamagitan nating mga gawa, sa ating mabuting gawa? It is because by grace we are saved through faith. Pangalawa, because it is the gift of God. That not of yourselves, it is the gift of God. Yung trabahoan natin, yan ay mula sa ating sarili. Pero yung gift of God na galing sa Diyos,
ito ay galing sa Diyos na tinatanggap natin ng libre. Yan po ang pinapaulit-ulit na binanggit doon sa Romans chapter 5 verse 15 to 18. Sabi doon na free gift. Paulit-ulit yung free gift. Okay? Libre na regalo. So yan po ang dahilan. Pangalawang dahilan, isa sa mga dahilan bakit hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi ito po ay dahil sa biyaya ng Diyos at dahil sa ating sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, dahil sa ating pananampalataya, at ito ay hindi mula sa ating sarili, kundi ito ay regalo ng Diyos. So yung pangatlo pong rason kung bakit hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa, verse 9, Ephesians chapter 2 verse 9, sabi doon, not by words lest any man should boast. So yung isang rason kung bakit hindi ito sa pamamagitan nating magawa, upang walang sino man ang pwedeng magyabang. Okay, yung kaligtasan sa buhay ng walang hanggan, yung kaligtasan sa kaluluwa, hindi kaligtasan sa katawan, kaligtasan po sa kaluluwa. So yung kaluluwa, yun po ang harap sa hukuman. Ito yung hahatulan ng pangalawang kamatayan, at ang pangalawang kamatayan ay dagat-dagatang apoy. Yun po yung walang hanggang kaparusahan. Sabi nga sa Biblia, they shall be tormented day and night forever. Sila po ay parusahan ng araw at gabi sa walang hanggan katapusan. Okay? So, yan po ang pinaka-mahalaga sa bahagi ng ating pagkatao, yung kaluluwa natin. Sapagkat kung hindi maligtas yung kaluluwa, sure na yun ay itatapon doon sa dagat-dagatang apoy. Sabi nga sa Revelation chapter 5 verse Revelation 20:15, whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So sila po ay itapon doon sa dagat-dagatang apoy, yung mga taong hindi ligtas. Okay? So napaka-importante po na tayo ay maligtas. So at ang kaligtasan sa buhay ng walang hanggan ay hindi po sa pamamagitan ng ating mga gawa o sa mga mabuting na gawa, kundi ito po ay dahil sa biyaya ng Diyos, ito po ay regalo ng Diyos, at upang wala pong sinong magyabang, sabi sa Biblia, not of words lest any man should boast. At ang pangapat na isa sa mga dahilan kung bakit hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa, sapagkat ang sabi po sa Biblia, there is none righteous, no not one. In Romans chapter 3 verse 10, and in verse 12, sabi din, there is none that doeth good, no not one. In the sight of God, wala pong matuwid, wala pong gumagawa ng mabuti, kahit isa. Sa harap ng Diyos, lahat tayo bagsak, sapagkat in Romans chapter 3 verse 23, lahat po ay nagkasala, lahat po tayo ay nagkasala. So isang pagkakasala lang sa tao, baliwala lahat ng kabutihan. Kaya sabi nga sa Isaiah 64:6, sabi nga doon, we are all as unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags. Lahat ng ating pagiging matuwid, lahat ng mga mabuting gawa natin ay sa harap ng Diyos ay maruming basahan, maruming trapo lang yan sa harap ng Diyos. Kaya hindi po pwede garantiya yan na tayo maligtas dahil yan, kundi dahil po sa biyaya at pagkaloob ng Diyos. At yung panglima, bakit po hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa yung kaligtasan sa buhay ng walang hanggan? It is because of His mercy. In Titus 3:5, sabi po sa Biblia na not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us. Yan po ang pinaka magandang balita, sapagkat dahil ito sa awa ng Diyos, hindi dahil mabuti tayo, hindi dahil mabuti ang Diyos, maawain ng Diyos. Dahil sa awa niya tayo maligtas. At paano mo matanggap yung kaligtasan? Sa unang video, nagpahayag doon, babanggitin ko ulit kung paano mo matanggap yung kaligtasan, yung awa ng Diyos, yung biyaya, yung regalo ng Diyos na hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ito po ay sa pamamagitan lamang ng tunay na pananampalataya. If thou believest with all thine heart, yung pong pananampalataya sa tunay na pananampalataya dyan sa puso. Sabi sa Romans 10 verse 9, sabi doon, if thou shalt confess with the mouth the Lord Jesus, dapat lang i-confess mo, ipahayag mo sa iyong bibig yung pananampalataya, and believe in thine heart. For with the heart man believeth, and with the mouth confession is made unto salvation. So yung pong sampalatayanan mo siya sa iyong puso at ipahayag mo sa iyong labi, yun po ang magiging kaligtasan mo sa buhay ng walang hanggan. At kung kailan po matatanggap, ang doon pinahayag din yan sa unang video, pero babanggitin ko ulit dito sa pangalawang video, sa part 2 na kaligtasan ng buhay ng walang hanggan, na ito po ang kaligtasan ay ngayon po matatanggap. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 6 verse number 2, now is the accepted time, now is the day of salvation. Yan po mga kaibigan, nais po namin na kayo maligtas, at habang may buhay may pag-asa. Kaya habang buhay ka pa ngayon, pwede mong matanggap itong kaligtasan ito. At kung paano, kailan,
ngayon po. At kung paano si Kristo po ang tatanggapin natin para mapasa atin yung buhay na walang hanggan. Sabi nga sa 1 John 5:11, this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. Okay? Yung life na eternal ay nasa kanyang bugtong na anak. At verse number 12, sabi nun, he that hath the Son hath life. He that hath not, but he that hath not the Son of God hath not life. So kung nasa iyo yung si Kristo, nasa iyo yung buhay na walang hanggan. Pag wala ka pang buhay na walang hanggan, hindi mo pa natiyak ang kaligtasan, ibig sabihin wala pa sa iyo si Kristo. So kung kailan mo yun matatanggap, ngayon ang araw ng kaligtasan. Tumaan yung airplane. Medyo maingay. Sige lang. Okay lang. Okay. Patuloy natin. Ibig sabihin, pag hindi ka pa naligtas, ibig sabihin wala pa sa iyo si Kristo. Sabi sa Biblia, he that hath the Son of life, wala pa sa iyo yung buhay na walang hanggan, ibig sabihin, wala pa sa iyo yung bugtong na anak. Hindi mo pa natanggap si Kristo. So ngayon, pwede mo siyang tanggapin. Okay? Para mapasa iyo yung buhay na walang hanggan. Okay? So, paano tatanggapin si Jesus Christ? Diyan sa puso, sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Pahayag mo sa iyong labi, Panginoon, ako po'y sumampalataya sa ako'y umamin na ako'y magkasalanan at kailangan ng kaligtasan at katubusan. At ikaw lang po yun, Panginoon Jesus, ang aking kaligtasan. Tinatanggap kita sa aking puso. Iligtas mo ang aking kaluluwa sa pamagitan ng pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tunay na tinanggap mo siya sa iyong puso, siya'y mapasa iyo ngayon. Sabi nga sa Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, and I will come into him. I will come into him. Ibig sabihin, siya'y papasok sa iyo. Hindi sa pintuan ng simbahan, pintuan ng bahay, pintuan ng paaralan, pintuan ng hospital o kahit saang pintuan, kundi I will come into him. Pagbuksan mo yung puso mo, tatanggapin mo si Kristo. Sabi ni Kristo, I will come into him. I will come into him. Ako po'y mapasa kanya. Ako'y papasok sa kanya. So pag nasa iyo na si Kristo, ang ibig sabihin nun, nasa iyo na yung buhay na walang hanggan. Nasa iyo na yung kaligtasan. Kaya nga sabi nga sa 1 John 5:13, these things have I written unto you, that ye that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. Kaya nga sabi sa Biblia na ito ay isinulat ko sa inyo sa lahat ng sa inyo na sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, upang malaman nyo na kayo ay may buhay na walang hanggan. So hindi ibig sabihin kasi maraming tao sabi nila, Diyos lang nakakalam, hindi natin masasabi na tayo ligtas na. Hindi po ganun. Sabi nga sa Biblia, will have all men to be saved and come to the knowledge of the truth. Nais ng Diyos na tayo maligtas at magkaroon ng kaalaman sa katotohanan. Yan po ang nais ng Biblia. Hindi po pwede na Diyos lang nakakaalam. Sabi nga sa Proverbs, I will make known my words unto you. Okay? I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Nais po ng Diyos na ipaalam niya sa atin yung mga salita niya. Kaya nga kami nangaral ng salita ng Diyos para malaman ng tao kung ano yung katotohanan, kung ano yung dapat malaman ng tao tungkol sa kaligtasan. Kasi marami po ngayon nangangaral, ginagamit yung Biblia pero hindi naman nasusunod nung sinabi ng Biblia, kasi iba yung pinangangaral, iba yung mga pamamaraan na tinuturo nila. So ito po yung tunay na paraan. Wala pong ibang paraan kundi si Kristo lang sa buhay na walang hanggan. Sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Yan lang po mga kaibigan, at maraming salamat sa inyong pakikinig. Marami pong nagsasabi na faith without works is dead. Yan po sabi ng Biblia, ginamit nila yan, nasa Biblia yan, na faith without works is dead. Kaya sinalin nila yung mabuting gawa, na kailangan mabuting gawa para maligtas. Hindi po ganun. Kasi maliwanag sabi sa Biblia, not by words of righteousness which you have done. Totoo yan, patay ang pananampalataya kung walang gawa. Pero ang ibig sabihin nun, siyempre hindi mo mautusan yung patay. Ibig sabihin nun, pagligtas ka na, susunod ka kay Kristo. Ephesians 2:10, sabi doon sa Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus. Sinong sinapihan nun? Yun ang mga taong ligtas na. Hindi pwedeng gumawa ka ng mabuti para maligtas, kundi ligtas ka muna bago ka uutusan ng Panginoon na lumakad sa mga mabuting gawa, dahil yun po ang utos ng Diyos sa mga naligtas. Yan po ang Ephesians 2 verse 9 and 10. Una sa 8, ligtas na sila. At sa 9, ipiniliwanag na hindi sa kanilang mga gawa. At sa 10, inutusan silang gumawa ng mabuti sapagkat sila'y inilikha kay Kristo. They are created in Christ Jesus unto good works. Yan po ay para sa mga naligtas. Baliktad yung isip ng iba. Kala nila, gagawa ka muna ng buti para ikaw maligtas. Mali po yun, baliktad po yun. Okay? Kaya, totoo na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Bakit? Sapagkat
lahat ng sumampalataya, lahat po ng mga ligtas ay inutusang gumawa ng mabuti. Yan po ang totoo. Yan po ang nasa Biblia. Kaya hindi mo pwede utusan yung patay. Kung patay yung pananampalataya niya, hindi yan susunod sa Diyos. Kasi patay yung pananampalataya. Sabi niya, ako yung sumampalataya. Pero bakit ayaw yung sumunod sa Diyos? Sapagkat patay yung pananampalataya. Hindi totoo. Hindi tunay na mananampalataya. Yan po ang tamang pangunawa. Yan po ang tamang pagtuturo ng sa Biblia. Hindi po yung babasa ka lang ng talata tapos bigyan mo ng sariling paliwanag na kukontra doon sa ibang nakasulat. Hindi po ganun. Okay? So, yan lang po. Maraming salamat at God bless sa ating lahat. God bless po. At huwag po kalang kalimutan mag-subscribe para sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan para sa susunod na mga video. At kung may katanungan kayo, please comment down para magawa natin ng video. Kung may katanungan kayo, maraming salamat at God bless po.